Sa labas ng Hastings Wall, may isang taong nakasuot ng puting kasuotan. Humalaklak ito ng malakas. Aba, mukhang kailangan ko nang umalis. Samantala, sa loob ng Core of the Ancient, ang digmaan ay isang larangan ng kaligtasan. Upang mabuhay sa isang marahas na kapaligiran, may mga biltod na dapat taglayin ng isang mandirigma. Isa na rito, ang pagpapanatili ng tamang tensyon. Matalim ang tingin ni Rene kay Mel's. Kung itinuturing mo ang sarili mong Demon King, pwede bang manahimik ka muna kahit sandali? Ilang beses ko bang sasabihin na sa loob ng silid ni Lord Swallow? Ang katahimikan ay isang pangunahing alituntunin. Sa halip na makinig, nakangisi si Mel's. Hindi, ayoko. Isa akong malayang nilalang sa dungeon. At bago pa man ako maging Demon King, matagal na akong nakatira dito sa Core of the Ancient. Pumunta ako rito para makipag-usap kay Lord Swallow. Napabuntong hininga si Rene. Sinabi ko na sayo, nagpapahinga si Lord Swallow ngayon. Ngunit hindi natinag si Mel's. At yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan ako rito. Hanggang sa makatulog siya ng maayos. Plinano kong manatili sa tabi niya. Ibabahagi ko ang aking init at presensya. Biglang lumalim ang kunot sa noo ni Rene. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mel's ay mas lalong nakapagpainit ng kanyang ulo. Alam mo, Rene, masyado kang konserbatibo sa ganitong bagay. Masyado kang mahigpit, parang boomer. Nanlaki ang mga mata ni Rene. Anong tawag mo sa akin? Sa isang iglap, lumundag siya palapit kay Mel's. Mamatay ka na lang. Ngunit mabilis na tumakbo palayo si Mel's habang tumatawa. Kunin mo muna ako kung kaya mo. Habang pinapanood ang eksena, napahawak si Patrick sa noo niya. Puff, ang pagpapanatili ng tamang tensyon. Ito'y parang impyerno na lang. Ngunit bago pa siya makapagreklamo, narinig niya ang tinig ni Swallow. Ang ingay nila, hindi ako makatulog. Hindi napigilan ni Patrick na mapangisi. Boss, wala kang karapatang magreklamo, dahil salamat sa isang tao. Magulo rin sa labas ngayon. Kumunat ang noo ni Swallow. Ganon ba kalala? Napailing si Patrick. Boss, binabasa mo ba kahit isa sa mga pahayagan na binibigay ko sa'yo? Dahil ayon sa mga balita, dahil sa sapilitang pagtatalaga ng mga sundalo para palakasin ang depensa ng Imperial Capital. Maraming nayon ang pinapatay ng mga halimaw. At higit sa lahat, ang Lord ng Hearthstone ay nagpakamatay. Dahil doon, ang buong Hearthstone ngayon ay tuluyang paralisado. Saglit na natahimik si Swallow bago tumango. Mukhang malala nga. Ngunit hindi pa tapos si Patrick. At alam mo ba, boss? Sa loob ng 3 linggo, 3 artikulo lang ang lumabas tungkol sa Hearthstone. Napataas ang kilay ni Swallow. At anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang Hearthstone ay halos tinanggal na sa interaksyon ng mundo. Dahil ikaw ang dahilan ng kaguluhan sa buong nayon. Tahimik lang si Swallow. Muling bumantong hininga si Patrick. Boss, iniisip mo ba ang sinasabi mo bago ka magsalita? Dahil kung hindi, nakahanda na ulit ang resignation letter ko. Napakamot ng ulo si Swallow, bahagyang kinakabahan. Pasensya na. Pagkatapos ay biglang humikab. Pero Patrick, anong iniisip mo? Umiling si Patrick. Hindi ako sigurado. Wala akong sapat na impormasyon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang Hearthstone ay naputol na sa labas ng mundo. At hindi yun magandang senyales. Naaalala pa niya kung gaano kalala ang pinsalang iniwan nila. Gayunpaman, kailangan ng Core of the Ancient ang Hearthstone. Kung patuloy nating babantayan ang Hearth, malalaman natin kung gaano kalaki ang tropa ng mga kalaban. At kung kailan nila balak tayong labanan. Dahil doon, kailangan kong pumunta sa Hearthstone. Hindi ko alam kung ano pang maaaring mangyari kung maghihintay pa ako. Tumango si Swallow. Sige, mag-ingat ka. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Bahagyang ngumiti si Patrick. Babalik ako agad. Nanlaki ang mga mata ni Swallow sa narinig. Saglit siyang napatahimik, at napagalaw ang kanyang buntot. Hey! Napangiti siya sa sarili. Kung ganun, kailangan ko lang palayain si Patrick. Para makatulog na rin ako ng maayos. Ngunit bago pa tuluyang makatulog si Swallow, nagsalita si Patrick. Boss, hindi ba mahirap kung pupunta akong mag-isa? Mas mabuti kung may isa pang sasama sa akin. Dahan-daang lumingon si Swallow upang pumili ng makakasama ni Patrick. Ngunit ang sumalubong sa kanya, ay si Rene at Mel's na patuloy pa ring nag-aaway. Saglit siyang nag-isip. Si Mel's kaya. Ngunit agad niyang inalis ang ideyang iyon. Hindi, masyado siyang mapanganib. Parang explosive magic. Kung gagamitin niya ang kapangyarihang ipinamalas niya noon sa kapital, mawawala ang buong nayon sa mapa.
Muling gumala ang paningin niya. Kung ganun, si Rene na lang kaya. Saglit niyang pinag-isipan ang kanyang alagad. Si Rene, magaling siya. Ngunit kung mananatili siya rito, mas makakabuti. Dahil sa totoo lang, mas delikado pa siya kaysa sa explosive magic. Kaya, pakiusap, manatili ka na lang dyan. Huwag ka nang gumalaw, Rene. Nang biglang, boss, napalingon siya kay Patrick. Bakit hindi ikaw na lang ang sumama sa akin? Hindi natin alam kung gaano katagal ito, kaya mas mabuting ikaw na lang. Para kung may mangyari, may magdedesisyon agad. Saglit na natulala si Swallow. Teka, biglang napagtanto niya ang sitwasyon. Nahulog na ako sa bitag niya. Hindi na ako makakatakas. Dahan-dahan niyang iniwas ang tingin. Pero, may paraan pa para makatakas. Bumantong hininga siya at kunwaring seryoso. Mukhang ako talaga ang pinakamainam na pagpipilian. Ngunit, sayang, hindi ko magagamit ang polymorph. Nasira ko ang Dear Something bracelet. Tumango si Patrick, tila nauunawaan ang sitwasyon. Kung wala kang bracelet, hindi ka makakasama sa akin. Ganun ba, boss? Sa loob-loob ni Swallow, gumana, hindi na ako kailangang sumama. Pwede na akong matulog. O iyon ang akala niya. Maya-maya lang bumalik sa pagiging tao si Swallow at humarap kay Patrick. Sigurado akong mamamatay ka ng masakit, sabi niya, halatang inis at iritado. Ngunit ngumiti lang si Patrick habang suot ang kanyang makintab at kumpletong armor. Masakit, patay na nga ako, sabay tawa. Sayang lang yung sumpang pinagkaabalahang ilagay mo sa akin. Napailing si Swallow, alam kong may ganyang side ka rin. Yung tipong walang takot, kahit harapin pa ang kamatayan. Nagsalita si Patrick, hindi ba ikaw yung unang nagsabi na hindi ka makakaalis hanggat wala kang Demire bracelet? Ibig sabihin, kung meron ka nun, aalis ka agad. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sumigaw si Swallow. Hindi yun ang punto, isa kang siraulo, Patrick. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang Harston. Habang nakatingin sa paligid, napansin agad ni Patrick ang tindi ng pinsala. Boss, mas malala pa to kaysa sa inasahan ko. Grabe ang iniwan mong pinsala. Hindi sumagot si Swallow, kaya ipinagpatuloy ni Patrick ang paliwanag. Alam mo ba kung paano malalaman kung aktibo pa ang isang nayon? May 4 na simpleng paraan. Nagtaas ng kilay si Swallow. Ano-ano yun? Tumingin si Patrick sa paligid bago nagsalita. Una, tingnan ang pamilihan. Kung maraming tao, ibig sabihin aktibo pa ang nayon. Lumingon si Swallow, at nakita ang walang laman na merkado. Mukhang wala namang tao. Kaya balik na tayo. Pinanlakihan siya ng mata ni Patrick. Boss, seryoso ka ba? Hindi pa tayo tapos. Nagpatuloy siya. Pangalawa, tingnan ang usok mula sa mga chimney. Dapat sana sinuri natin ito bago maghapunan ang mga tao, pero huli na tayo. Saglit na natahimik si Swallow. Huli na pala, edi balik na tayo. Napahawak sa sentido si Patrick. Hindi pa rin, boss. Nagpatuloy siya. Pangatlo, tingnan kung ilan ang mercenaryo at subjugation party sa nayon. Pero dahil wala namang ganoong sistema ang Harston, i-skip natin yan. Mabilis na sumingit si Swallow. O diba, balik na tayo, ngunit hindi siya pinansin ni Patrick. At ang panghuli, ang mga inn at pub. Dito tayo pupunta ngayon. Naglakad sila papunta sa pinakamalapit na inn. Ngunit bago pa makapagsalita si Patrick, biglang binuksan ni Swallow ang pinto. Ano pa hinihintay nyo? Pasok na. Sa loob, tumingin siya sa paligid. Sok! Mukhang walang katao-tao. Muling napabuntong hininga si Patrick. Boss, ito ang pinakamasama. Hindi na ito gumagana tulad ng isang normal na nayon. Samantala, sa isang madilim na lugar, nakatayo ang isang nilalang sa harap ng maraming bangkay. Itinaas nito ang kamay, at nagpakawala ng mahiwagang enerhiya. Bumangon kayong lahat, matapos nating wasakin ang Harston. Tatango tayo sa Empire's capital, Lyles. Ang puso ng ating mga kaaway. Mahina na ang sangkatauhan. Wala nang mas mainam na pagkakataon upang wasakin ang imperyo. Bumalik ang eksena sa Harston Inn. Habang nakatingin sa paligid, kumunat ang noo ni Swallow. Grabe, hindi ko akalaing ganito kalala. Ngumisi si Patrick. Boss, mukhang lubusang na-isolate na ang Harston. Lumapit ang isang misteryosong lalaki. Sino kayo? Nilingan siya ni Patrick. Sino ka? Ako ang may-ari ng inn na ito. Napakunot ang noo ni Patrick. May-ari, at para saan ka narito? Humakbang si Patrick papalapit. Ako si Patrick, isang knight mula sa Petarian Black Dog Subjugation Team.
Biglang nanigas ang may-ari, mukhang pinagdududahan niya tayo. Ngumiti si Patrick, huwag kang mag-alala, kailangan lang namin ng simpleng pagkain at matutuluyan. Ngunit sagot ng may-ari, pasensya na, pero wala kaming pagkain dito para sa isang night. At hindi lang dito, wala kang kahit saan mapagkakainan sa nayong ito. Saglit na natahimik si Patrick. Dahil ba ito sa Black Calamity? Tumango ang may-ari ng inn. Alam mo na pala. Kung ganun, siguro maiintindihan mo rin. Pasensya na, Sir Knight. Pero wala rin kaming kwarto na may hahanda para sa inyo. Sana ay maintindihan ninyo. Saglit na nag-isip si Patrick. Sa sitwasyon ngayon, mas mahal pa ang tubig kaysa sa mismong matutuluyan. Walang sabi-sabing kinuha niya ang isang gintong barya at inihagis ito sa may-ari ng inn. Kunin mo yan. Pagkakita sa ginto, agad nagbago ang kilos ng may-ari. Mabilis itong yumuko. Dumaan po kayo rito. Itong hagdang ito, pataas. Ngunit biglang nagtaka ang may-ari. Pasensya na, pero sino ang nasa likuran ninyo? Mabilis na sumagot si Patrick. Alipin ko. Nagtaas ng kilay si Swallow. Ngumiti si Patrick at nagpatuloy. Oo, alipin ko siya. Pero kahit na ganun, malaki ang naitutulong niya sa akin. Kaya itinetreto ko siya ng mabuti. Kung ganun, pwede naman siyang manatili sa parehong kwarto ko, di ba? Napakamot si Swallow. Alipin, iyon lang ba talaga ang naisip mong paraan? Ngumiti si Patrick. Siyempre naman, boss, sa sitwasyon mo ngayon, hindi ba mas komportable kang ganito? Kung suot mo pa rin ang mga lumang damit mo, siguradong ituturing kang pulubi. Pero kung alipin ka, hindi ka basta gagalawin ng kahit sino. Dahil ang alipin ay pag-aari ng kanyang amo. Ang pulubi, pwedeng apihin ng kahit sino, pero ang alipin, hindi basta-basta pwedeng galawin. Saglit na napaisip si Swallow. May punto ka. Napangiti si Patrick. Kita mo, sinasabi ko lang ang makatwiran, Master Swallow. Maya-maya lang, tumalikod na si Patrick. Sige, aalis muna ako sandali. Magpahinga ka na, boss. Habang lumalabas siya ng kwarto, biglang nagsalita si Swallow. Huwag mong pilitin ang sarili mong magtrabaho ng husto agad. Ngumiti si Patrick. Huwag kang mag-alala, boss. Gabi pa naman. May mga lugar na maaari kong paglibangan. Sa plaza ng Harston, habang nasa taas, tahimik na nag-isip si Patrick. Bakit nga ba bumagsak ang Harston? Dahil ba sa Black Calamity? Sigurado ako, nang umatake ang Black Calamity dito sa Great Square. Nagalit ang Imperial Family, dahil sa paulit-ulit nilang kabiguan sa pagsugpo sa Ancient Core. Kailangan nilang may sisihin. Napatingin siya sa kastilyo sa malayo. Ngunit bago pa man makagalaw ang kamay ng Imperyo, nagpakamatay na si Count Athar, ang Lord ng Harston. Ibig sabihin, sino na ang bagong Lord ngayon? Huminto siya saglit. Hindi kaya nawala ng pagkakataon ng Royal Family. Kung ganun, siguradong ididirekta nila ang galit nila sa pamilya ng yumaong Lord. Ngunit talaga bang mamanahin ng mga kaanak ni Count Athar ang posisyon? Napahawak siya sa kanyang baba. Walang ibang paraan kundi tingnan mismo ang bagong Lord. Naglakad siya patungo sa tarangkahan ng kastilyo. Ngunit, mas mahigpit ang seguridad kaysa sa inaasahan ko. Tahimik niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Pwede kong patayin o patulugin ang mga ito. Ngunit masyadong magiging magulo kung gagawin ko yun. Lalo na pagsikat ng araw. Umiling siya. Hindi ako dapat magmadali. Saglit siyang pumikit at inamoy ang hangin. May ibang paraan. Hindi ito nararamdaman ng mga tao, pero napakalakas ng amoy ng mga bangkay sa direksyong iyon. Bumaling siya sa isang madilim na eskinita. Balik sa kwarto ng inn. Habang nakahiga sa kama, napangiti si Swallow. Masarap matulog sa isang malamig na kulungan. Pero hindi rin naman masama ang ganito paminsan-minsan. Ngunit, may kumatok sa pintuan. Muling bumantong hininga si Swallow. Hindi ba nila ako pwedeng hayaang matulog ng maayos kahit isang beses? Bumangon siya at binuksan ang pinto. Ano yun? Tumambad sa kanya ang may-ari ng inn. Sir Knight, nandyan ba siya? Umiling si Swallow. Wala, lumabas si Master para maglakad-lakad ngayong gabi. Tumango ang may-ari. Ganun ba? Kung ganun, maaari ka bang bumaba? Nakahanda na ang pagkain. Saglit na nag-isip si Swallow. Teka, hindi ba kanina lang sinabi nilang wala silang pagkain? Napansin ito ng may-ari at ngumiti. Alam kong wala kaming masyadong pagkain, pero isang may-ari ng inn ang hindi dapat nagugutom ang kanyang bisita, hindi ba? Lalo na kung isang napakataas na halaga ang ibinayad sa kanya.
Maya-maya lang, habang pababa sila, nagsalita ang may-ari. Oo nga pala. Hindi pa tayo nagpakilala ng maayos. Ang pangalan ko ay Novan here. Pwede mo akong tawag, Novan. Nagkibit balikat si Swallow. Ako naman si Swallow. Tumango si Novan. Swallow, ganito na ba talaga kalala ang sitwasyon sa Harston? Tumango si Novan. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Isa itong tunay na calamity. Halos lahat ng nakasaksi sa Black Calamity ay nawala sa sarili. Matapos ang insidenteng iyon, nagpakamatay ang Lord ng Harston. At mula noon, naputol na ang koneksyon ng Harston sa labas ng mundo. Sa likod ng mga pader ng kastilyo, nagkalat ang mga bangkay sa lansangan. Saglit siyang tumingin kay Swallow. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap mo sa lugar na ito, pero mas mabuti pang umalis ka na agad. Dahil ako, aalis na rin. Tumayo siya at nagpatuloy. Sigurado akong alam mo rin kung ano ang nangyayari sa isang taong na corner. Ang pulang anino sa bintana. Tahimik na pumasok sa kwarto si Rosalina, ang dalagang may pulang buhok. Dumaan siya sa bintana na bahagyang nakabukas. Habang iniikot niya ang paningin sa loob ng silid, pabulong siyang nag-isip. Walang duda, mga dayuhan sila. Pinili nilang manatili sa Harston sa kabila ng trahedyang bumagsak dito. At hindi lang basta manatili, nagpabok pa sa pinakamahal na silid ng inn. Siguradong maraming pera ang mga ito. Dahan-dahan siyang gumalaw at nagsimulang maghalughog. Kahit ano lang na pwedeng ibenta. Sa kanyang paghahanap, napansin niya ang isang jacket na nakasabit. Agad niya itong dinampot. Ngunit, ano tong amoy? Napangiwi siya at tinakpan ang ilong. Nakakadiri, hindi ba naliligo ang may-ari nito? Saglit siyang nagdalawang isip kung kukunin ba niya ito. Pero naisip niya, kahit papaano, magagamit ko itong supot o balutan. Dahil doon, itinupi niya ito ng mabilis at pinagpatuloy ang paghahanap. Ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang nakaramdam ng kaba. Wala akong mahagilap. Napatingin siya sa paligid, bumukas ang isang drawer at sinilip niya ito. Hindi pwedeng wala silang itinira kahit ano. Nang sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay na naiwan ni Patrick. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ano to? Pagbalik ni Patrick. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Patrick sa kwarto. Nagpunta lang ako saglit sa kastilyo ng Lord. Napatingin siya kay Swallow. Ikaw, anong ginawa mo? Itinaas ni Swallow ang isang kamay at ngumiti. Eksaktong yan, ang ginagawa ko ngayon. Umiling si Patrick. Plano ko sanang masilip ang bagong Lord pero, mas mahigpit ang seguridad kaysa sa inaasahan ko. Bumalik akong walang napala. Umupo siya at nagtanong. Boss, may nadiskubre ka ba? Napabuntong hininga si Swallow. Inaasahan mo ba akong magmasid? Ngumiti si Patrick. Nagtanong lang ako, boss. Nagsalita si Swallow, kahit ang may-ari ng inn, walang gaanong alam. Pagkatapos magsalita ni Swallow, nag-iba ang ekspresyon ni Patrick, dahilan para magtanong si Swallow, ano ba yun? Sumagot si Patrick, malamang may ginawa ka ay medyo nakakagulat. Kaya naman kailangan nating alamin ang nangyayari dito. Ngunit agad tumanggi si Swallow. Ikaw na lang. Umiling si Patrick. Hindi, boss. Pareho nating gagawin to. Lumingon siya sa direksyon ng bintana, at doon niya napansin. Bakit bukas ang parehong bintana? Napatingin siya rito. Sa pag-alis ko isang bintana lang ang binuksan ko, pero ngayon dalawa na silang nakabukas, pag ganyan maaari tayong paokan ng magnanakaw. Napatingin si Swallow. Hindi ko yan ginalaw. Tahimik na nagpalitan ng tingin ang dalawa. Nagmamadali silang tinignan ang kanilang mga gamit. At doon nila natuklasan ang mas malalang problema. Nasaan ang jacket ko? Sigaw ni Swallow. At ang mga gamit ko? Dagdag ni Patrick. Humigpit ang kamao ni Swallow. Yung jacket na ginawa ni Rene para sa akin. Nagkibit balikat si Patrick. At ang rib ko. Saglit na nagkatinginan ang dalawa. Boss, hanapin natin to. Sa isang eskinita, mabilis na naglakad si Rosalina sa makipot na eskinita, dala ang jacket at isang misteryosong buto. Safe ako. Ngunit habang papalayo siya, isang boses ang tumawag sa kanya. Rosalina, nagulat siya at lumingon. Si Toth, anong ginagawa mo rito? Alam mong delikado magpagala-gala sa gabi. Napangiwi siya, may dahilan ako. Ginagawa ko to para sa kapakanan nating lahat. Umiling si Toth. Wala kang napapala sa ganyang ginagawa. Nagugutom ka lang lalo. Napakagatlabi si Rosalina. Hindi mo alam ang sinasabi. Bago pa man makagalaw si Toth, isang pangatlong boses ang sumingit.
Ano na naman tong gulo? Biglang lumapit ang kanilang leader. Nanlaki ang mata ni na Rosalina at Toth. Boss, matamang tumingin ang leader sa dalaga. Rosalina, hindi dapat natatakot sa dilim ang isang magnanakaw. Pero ang umalis ng hindi nagpapalam. Yan ang pagkakamali. Maging maingat ka, hindi lang ikaw ang maaapektuhan ng mga kilos mo. Napayuko si Rosalina. O okay, boss. Huminga ng malalim ang leader. Akala ko naiintindihan mo na. Ngayon, ano ang ginawa mo? Mabilis na ipinakita ni Rosalina ang nakuha niya. Tingnan mo to. Saglit na pinagmasdan ng leader ang buto. Ninakaw mo yan. Mabilis siyang tumango. Oo, boss. Kailangan ko ring may maiaambag. Saan mo nakuha to? Ngumiti si Rosalina. Sa mamahaling silid ng inn sa Main Street. Ang linas nito, siguradong mamahalin. Tumingin ang leader sa hawak niyang buto. Huminga siya ng malalim. Rosalina, yang butong yan. Buto ng tao. Ano? Nanlaki ang mata ni Rosalina. Teka, buto to ng tao. Nagtinginan sina Toth at Rosalina. Matalim ang tingin ng leader. At hindi ito ordinaryong buto. Maaaring gamit ito sa itim na mahika. Napakunot noo si Toth. May mga collector ba ng buto ng tao? Napangiti ng mapait ang leader. Maraming halang ang kaluluwa sa mundong to. May ilan na tinatanggal ang mga bahagi ng katawan ng mga alipin. Ginagawang palamuti. Dahan-daang tiningnan ng leader ang jacket. Mukhang sira-sira, pero, napakaganda ng tela. Napansin niya ang tunog mula sa bulsa. Mabilis niya itong sinilip, at bumungad sa kanya ang mga gintong barya. Nanlaki ang mata ng grupo. Ginto. Ngunit agad umirap ang leader. Mga hanggal, hindi ito oras para matuwa. Nakialam tayo sa isang bagay na hindi dapat natin ginalaw. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.